Hinimok ng DSWD ang mga bansang kasapi ng ASEAN na bumuo ng inclusive sustainable economy. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Naabutan ng news team na abala ang 61-year-old na retired photojournalist na si Charlene para sa nalalapit na pagbubukas ng kanyang bakery sa kanilang lugar sa Quezon City. Ayon kay Charlene, nais niya na magkaroon ng pagkakakitaan para makatulong sa araw-araw na gastusin at makapag-ipon para sa kanyang pansariling pangangailangan tulad ng pambili ng maintenance medicines. Dagdag pa niya, may mga balakid kung bakit nahihirapan ang mga katulad niyang senior citizen na makahanap ng mapapasukang trabaho. It's always that. They always think that when you're old, you can't keep up. Isa lamang si Charlene na maituturing na bahagi ng silver economy ng ating bansa. Kamakailan nang isagawa dito sa Pilipinas ang ASEAN High-Level Forum on Unlocking the Silver Economy sa Pasay City na layang isulong ang mga polisiya at investment na magpapalakas sa mga nakatatanda at mapayaman ang kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad. Sa kanyang naging talumpati, hinimok ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga bansa sa ASEAN na gawing prioridad ang lumalaking populasyon ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mas inklusibo at sustainable na silver economy. Silver economy is something thought a niche market for aging populations. In reality, it is far bigger than that. It is about whether ASEAN can become a region is matched by longer opportunity, longer dignity, and longer participation. Ipiniliwanag naman ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga para sa Pilipinas at mga karatig bansa sa ASEAN ang pag-unlock sa silver economy. Yung mga ASEAN member states kasi nakaka-experience ng longer life expectancies. Ang nagde-decline nga yung fertility rates. Kaya compressed yung ating time frame para makapaghanda para sa aging population. So ginagawa natin itong forum dyan nga sa PICC para i-shift natin yung narrative. Tinalakay rin sa high-level forum ang mga thematic clusters nito tulad ng lifelong learning at investment technology and financing. The demographic future of our region demands cooperation across borders and across sectors. Governments alone cannot build the silver economy. The private sector will drive innovation. Bahagi ang pagsusulong na ito sa mga prioridad ng Pilipinas sa pangunguna ng DSWD para sa chairship nito sa ASEAN ASCC Council ngayong taon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.